Usok ng sigarilyo, nakakabinging musika at mga mayayamang personalidad ang bumungad sa amin nang makapasok. Halos mapaawang ako nang makilala ang ibang mga artista at modelo na sa telebisyon ko lang nakikita. They are partying and drinking like there's no other people around. Oh my goodness! Hala, hindi ba mga artista yun? Tili ni Rita sabay nguso sa direksyon ng grupong tinitingnan ko rin. Kagaya ko'y hindi rin ito makapaniwala sa mga nakikita. This bar is high-end and exclusive, kaya maraming mga celebrities ang nagpa-party dito. Si Mike Jude nang sumagot habang iginigiya kami nito sa isang malaking couch. At parang nagdadalawang isip pa akong umupo nang makita ang isang lalaki na mukhang kasamahan nito. Hi! Bati nito sa amin ni Rita. Na simple ko lang nangingitian. He looks good, neat tingnan. Tipong parang disenteng professor ang itsura. This is Rex, my friend. Huwag kayong mailang ha, we're good gentlemen. You may sit down now ladies. Pakilala ni Mike Jude sa kaibigan nito bago kami naupo ni Rita sa harapan nilang dalawa. Magkatabi kami ni Rita dahil ayaw ko namang tumabi sa lalaki. At mukhang naunawaan naman ng dalawa ni medyo naiilang pa kami. Okay ka lang ba Marie? Pasensya ka na ha, hindi ko rin kasi alam na may kasama pala. Mahinang tura ni Rita. Ayos lang, uuwi rin naman tayo mamaya-maya. Ani ko lang. Nagsimula na makipagkwentuhan ng dalawang lalaki at kapag napupunta sa akin ng tanong ay pasimple ko lang na sinasagot. Ilang minuto pa nga lang ako nakaupo ay kating-kati na akong umuwi. Tapos hindi ko alam kung bakit naaasiwa ako. Yun bang parang may pares ng mata na nakatingin sa akin ng matalim? Nahihilo rin ako sa tugtog at sa iba't ibang kulay ng ilaw. Hindi talaga para sa akin ang ganitong lugar. Marie, you can try this one. It's a wine. Hindi naman nakakalasing. Alok sa akin ni Ray. Sabay lahad ng baso ng wine. Marahan akong ngumiti at iling na sana para tumanggi. Kaso kinuha ni Rita sa kamay niya. Subukan natin, kahit isa lang, para makatikim naman tayo kung anong lasa nito. Mahal kaya to, mahinang sambit ni Rita na sinabayan pa ng hagik-hik at tinunggal na nga nito ang alak. Napangiwi pa ito ng malasahan. Mapait siya pero masarap. Komento nito na ikinangisi ko. Naalala ko bigla ang nangyari na nakaraan ko. Dahil sa kuryosidad kung anong lasa ng mamahaling wine ibang karanasan pa ang natikman ko. Lihim na lang ako napangiwi sa naiisip. Nagkukwentuhan na rin si Rita at Mike Jude habang si Ray sa akin nakatuon ng pansin. Bagay na naaasiwa rin ako. Panoy kasing pagpuri nito sa akin. Tipong hindi na ako nilulubayan ng mga mata niya. Hindi raw siya makapaniwala na may anak na ako. At hindi ko na nahindian si Rita nang ialok nito sa akin ang baso ng wine. Sige na please, ngayon lang naman to At saka mababait naman sila Mike. Hindi naman siguro tayo gagawa ng masama kapag nalasing tayo. Nito pa kaya lihim akong kinurot ng tagiliran nito. Bakit, may bala ka ba talagang maglasing? Nakataas ang kilay na turan ko na ikinangisi lang ng loka. Wala yung sa akin lang para mapanatag ka na safe naman tayo. Kung hindi mo na itatanong, abogado yan si Mike. Malamang ganun din ang propesyon ni Rex. Ani Rita, kaya muli ako napasulyap sa gawin ng dalawang lalaki. Sa bagay, mukha nga namang formal ang mga ito, hindi mukhang manyak. At hindi rin mayabang dahil hindi naman nila pinagmamalaki ang propesyon nila. Pero hindi pa rin ako pwedeng basta na lamang magtitiwala, lalo pat bagong kakilala lang namin sila. Please, pagbigyan mo na ako. Birthday ko naman pamimilit pa ni Rita. Kaya kahit wala talaga, dapat sa isip ko ang uminom. Ay tinungga ko na lamang ang basong binigay niya para manahimik na rin siya. Masyado rin talaga siyang makulit. Yahoo! Hanep ang bilis mo naman pala. Tuwang-tuwa pa ang lukaret matapos kong iabot sa kanya ang baso na wala ng laman. Nakangiti naman sina Mike at Rex. Hanggang sa isang baso ay nasundan pa ng nasundan nang hindi ko na namamalayan dahil napasarap na rin pala ako. Bigla ko kasing naalalang problemang kinakaharap ng puso ko ngayon. At parang nakatulong pa ang impluwensya ng alak sa nararamdaman ng bigo kong puso. Kahit papaano'y panandalian ko nakalimutan ng lahat. Kung hindi pa ako nakaramdam ng pagkahilo ay hindi ako titigil.
Hindi nga lang basta pagkahilo dahil parang umiikot ng paningin ko. Ramdam ko na rin na parang namamaga ng pisngi ko. Pero hindi lang ako nagpapahalata sa kanila. CR lang ako, paalam ko sa tatlo nang makaramdam ng pagduduwal. Si Rita naman ay panay ng ngisi na kagaya ko'y halatang natamaan na rin. I'll go with you my friend. Ani Rita, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Rex. Ako na lang, ihahatid na kita sa comfort room. Alok sa akin ni Rex na mariin kong tinutulan. No, I'm good. Kaya ko naman. Ani ko tumakbang na patungo sa comfort room kahit hindi ko naman alam kung nasaan. Naisipan ko na lang na magtanong sa waitress. Excuse me. Ngunit naantala biglang pagtatanong ko nang maramdaman ng hininga ng isang tao sa tuktok ng ulo ko. Where are you going? Biglang tanong ng isang napakapamilyar na boses na nagpawala sa buong sistema ko. Wala sa sariling napaangat ako ng ulo at napaawang nang salubungin ako na nagbabaga nitong mga mata para akong hindi makahinga sa presensya niya. Sa sobrang lapit namin ay amoy na amoy ko ang mamahalin niyang pabango at ang mabango niyang hininga. Shit, nakakatuliro, parang nakakagayuma. Jaguar? Sir Jaguar? Nautal na sambit ko. Naglakad ito patungo sa harapan ko. At ang leche kong mga mata ay hindi man lang magawang ialis sa pagkakatitig sa kanya habang yung puso ko parang sasabog na sa pagwawala. You look drunk. Sino yung mga lalaking kasama mo? Did your boyfriend knew about this? Umiigting ang pangang tanong nito. Mukha itong asar pero parang ang gwapo pa rin niyan lalong tignan. Parang ang sexy ng bawat galaw ng panga niya. Ganito siya noon. Noong sobra ako nabaliw sa pagmamahal sa kanya. Bigla na lamang ako napangiti. Hindi ko makontrol ang reaksyon ko. Boyfriend? Ewan ko sa'yo, sir. Wala sa isip na sagot ko. Hindi ko na sinagot ang naunang tanong niya. Bigla na lamang kumirot ang ulo ko kaya napahilot ako sa sentido ko. Nakaramdam na naman ako ng pagduduwal kaya natakpan ko ang bibig. Gusto ko na talagang magtungo sa comfort room. Gusto ko nang sumuka doon. Mabilis na akong tumalikod para hanapin ang CR dahil tangina, nasusuka na talaga ako. Kung hindi ako makakapunta doon ay baka masukahan kong mamahaling suot niya. Ngunit bago pa man ako makahakbang paalis ay naramdaman ko na lang ang matipunong kamay nito na nakahawak sa kamay ko. Para siyang may dalang bulta-bultahing kuryente dahil literal na parang kinukuryente ang buo kong pagkatao. I'll take you there. Barito nung sambit nito. At hindi ko na magawang umangal at napasunod na lang nang tuloy-tuloy itong naglakad patungo sa kung saan habang hawak-hawak ang kamay ko. My head is spinning pero yung baliw kong puso parang nasa alapaap ngayon. I am crazy. Hindi ko magawang tumutol hanggang sa tuluyan kaming makarating sa comfort room. Pagkapasok ko pa lang ay sa lavatory agad ang takbo ko at dito na nagsusuka. Halatang naninibagong katawan ko sa alak dahil hindi naman talaga ako pala inom at ngayon lang din ako nakainom ng marami. Yung huli pa ay 5 taon na nakakaraan nung kaming dalawa lang ang magkasama at kontento na sa simpleng kwentuhan habang umiinom ng wine. Life is so simple back then. Yung sobrang ramdam kong pagmamahal namin sa isa't isa pero ngayon napaka-complicated na lang lahat. Ang hirap na niyang abutin. Langit at lupa ng agwat namin at ang masaklap, ako na lang ang nakakaalala sa lahat. Hindi ko mapigilan ang panunubig ng mga mata ko, his handsome face, his gesture, at ang bawat nampi ng kamay niya sa aking katawan. Shit, miss na miss ko na siya. Sobrang namimiss. Akala ko kanina makakatulong ang alak para makalimot. Pero nung nakita ko siya, ay mas lalo lang akong naging emosyonal habang inaalalang lahat sa amin. Buwisit ka. Ang hirap mong kalimutan. Bakit pa ba kita nakita? Pinapahirapan mo lang ako lalo. Humahagulhol na ako ng iyak. Wala namang ibang tao rito kaya ayos lang na umatungal ako. Tapos na ako magsuka pero para namang baha ang luha ko sa pagdali nito dahil yung utak ko nilakbay na naman ng kahapon. Pinunasan kong bibig ng tissue at naghilamos na rin ng tubig sa mukha upang mahimasmasan. Kasama na rin ang pagkabaliw ng puso ko. Sisinghot-singhot pa akong nanalamin nang mapansin kong sa refleksyon ng salamin na nakabukas pala ang pintuan at nakatayo doon ang lalaking laman ng aking isipan.
Nagtama ang aming mga mata at kitang-kita kong paggalaw ng panga niya habang seryosong nakatingin sa akin na parang kanina pa nagmamasid. Hindi pala siya umalis. Ibig sabihin, nakita niyang pag-iyak ko. Ibig sabihin, narinig niya lahat ng sinabi ko. Sir, ano po yung ginagawa mo dyan? Nautal na tanong ko. Parang biglang nawala ang espiritu ng alak na sumapi sa akin dahil sa nararamdamang hiya. Kung si Jace lang ito ay hindi ako mahihiya. Kaso si Jaguar ito, iba ng katauhan niya. Isn't it obvious? I'm waiting for you. I'll take you home. May diing sagot niya na para bang hindi yon alok o hindi isang utos. Jaguar's POV. Oh, wag na po. Kaya ko pong umuwi, sir. Garalgal at nautal ang boses na tanggi nito. Pulang-pula ng mga mata niya dahil sa pag-iyak ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kung anong kirot sa puso ko habang nakatitig sa maamo at napakaganda nitong mukha. Base sa sinasabi ng babaeng ito kanina, I guess she's not totally moving on from her past. Hindi kaya ang tinutukoy niya ay ang ama ng anak niya? At bakit nga ba siya iniwan ng tarantadong yun kung ganoon? What about Jameson? Ginawa niya lang bang panakipbutas ang stepbrother kong yon? You're literally drunk. It's not good na mag-commute ka ng ganyan ang itsura mo. Let's go. Ngayon kalmado ng boses ko para hindi naman ito makaramdam ng pagkailang. Kaso mariin pa rin itong umiling at pinaninindigan ang pagtanggi niya. Hawak-hawak pa nitong ulo. Hindi po. Huwag na po. Napabuga ako ng hangin. Ito pa kaya bakit pakaramdam ko, iniiwasan niya ako gayong halos lahat ng babaeng nakakasalamuha ko ay nagkakandara pa para bigyan ko ng atensyon. Samantalang siya, heto't inaalok ko na ay nagmamatigas pa rin. Hindi ba ito nagagapuhan sa akin? Am I not attracted to her? Shit, naiinis na ako dahil natatapakan na nitong ego ko. But I can't leave her like this, lalo pat hirap ito maglakad dahil sa impluensya ng alak. Kaya ko na po, kaya ko naman pagmamatigas nito. Kaya tinitigan ko na lang ito at hinayaang humakbang papalabas ng CR nang bigla na lamang itong natapilok na muntikan niyang ikasubsob sa sahig. Mabuti na lang at mabilis ko itong nahawakan sa bewang. Shit, why are you so hard-headed ha? Inis na sambit ko. Inalalayan ko na to dahil paika-ika na ako maglakad pero ang mga kamay nito ay ayaw pang idampi sa pagkakahawak sa akin na para ba akong may nakakahawang sakit. Shit naman bakit kasi nandito ka pa Umuwi ka na lang sir. Hayaan mo na lang ako, pwede ba? Tangin na naman, total 5 taon mo na nga ako natiis Bulalas nito na hindi ko naman maunawaan. Ano bang pinagsasabi niya? At nagmura pa? Lango talaga sa alak? Napailing na lang ako. Hindi na ako nagpadala sa pag-iinarte niya at bigla ko na lamang itong binuhat dahil baka abutin kami ng 1 oras bago makalabas ng bar dahil sa bagal nitong maglakad. Uy, teka lang Sir Jaguar, ibaba mo ko uy! Pilit ang pagpupumiglas nito. Ngunit dahil nga nakainom ay wala namang sapat na lakas kaya walang epekto sa akin ang paghampas nito sa dibdib ko. Buhat-buhat ko siya nang dumaan kami sa may exit. Wala namang ibang nakapansin sa amin dahil halos sa mga customer dito ay natatamaan na rin ng alak at wala nang pakialam sa paligid. Shit ka naman saan mo ba ako dadalhin ha? Si Narita. Nito pa pero pumikit-pikit na ang mga mata. Quiet lady, I'll drive you home safely. Sambit ko't nagtuloy-tuloy na sa parking. Ayaw ko nga ang kulit-kulit mo naman sir Nando si Casper, bawal. Mas lalo kong hindi maunawaan ang sinasabi nito. Sinong Casper at bakit bawal? May iba pa ba itong nobyo bukod kay Jameson? Shit, pero wala na rin akong pakialam pa. At tuloy-tuloy na binuksan ang passenger seat at marahil siyang pinaupo. Ayaw ko nga po sumakay. Ayaw ko magpahatid nga, tataksi na lang ako. Maktul pa nito, ngunit hindi ko na pinansin at kinabitan pa rin ito ng seatbelt. The more she pushes me to stay away, mas lalo pa akong naingganyong lapitan siya at gawin ang gusto ko. Behave lady. Bakit bang kukulit yung mga babae kapag nalalasing? Komento ko kaya napanguso ito. I'm not lasing, okay? Kayo nga po yung makulit kahit hindi naman lasing. Ramdam kong irita sa tono ng boses nito. Umupo na rin ako sa driver's seat matapos itong makabitan ng seatbelt. Halos mawala na mga mata nito dahil sa matalim na titig sa akin. May kasama nga po ako, si Rita.
Hindi ko po siya po pwedeng iwan sa mga lalaking yon. Hindi namin yung kaklose. Chatmate niya lang po yung mga yon, okay? Pagmamaktol nito na kahit nauutal at magulo, ay nauunawaan ko naman. Ang cute nga ng salita nito. Magalang na sana kaso nakakainis dahil panay po pa sa akin. Gayong binatang makisig pa naman ako. Fine, I'll take care of her friend. Kung yun ang inaalala niya. Para mapanatag na rin siya, kinuha kong cellphone sa bulsa na suot kong pants para tawagan ang tauhan na kasama ko kanina. Boss, sagot nito sa kabilang linya. Yung nag-iisang babae sa table number 8, ihatid na ninyo pa uwi. Pakisabihan na lang na nauna na ang kaibigan niya and don't fucking tell her na ako naghatid, okay? Utos ko sa mga ito at agaran ding pinutol ang tawag. Of course, kabisado ko na ang table nila dahil magmula nang pumasok sila kanina hindi na siya tinantanan ng mga mata ko. Sasaglit lang naman ako dapat doon kasama ang 2 kong tauhan, iinom lang sana ng ilang basong whiskey pampatulog and then uuwi na after. Kaso natagalan lang at na-extend ng ilang oras dahil hindi ko inaasahang makikita kong babaeng ito dito. At para itong magnet sa paningin ko dahil dumikit na yung mga mata ko sa kanya. At aaminin kong parang nagwawalang puso ko the moment I saw her. Napalitan lang ng inis dahil nakita kong may kasama pala sila. I hope I am wrong of thinking na may ibang lalaki ito. At ipokrito ako kung sasabihin kong concern ako sa nararamdaman ni Jameson. Dahil sa totoo lang, mas concern ako sa puso kong hindi maawat sa pagtibok sa tuwing nakikita ko siya. Tibok na hindi ko maunawaan kung bakit ganito, na para bang hindi na normal dahil sa kanya lang ito nagkakaganito, kahit hindi naman kami close at magkakilala talaga. Ngayon nakanguso ito habang kunutang noong nakatingin sa akin. I guess you heard it. Satisfied now? Anikot binuhay na ang makina ng sasakyan. May magagawa pa ba ako ha? Kung pwede nga lang tumalon na lang ako eh. Bakit kasi may pahatid-hatid ka pa sa akin, sir? May fiancé ka na po. Napakagandang fiancé. Bulalas nito na hinayaan ko lang. Diin na diin pa ang huling 2 salita kaya bahagya ako napailing. Shit, isn't she aware that she's more even beautiful than Leticia? Kahit sa simpleng ayos nga lang niya ay parang nabuhay lahat ng kaugatan ko sa katawan. Yun nga lang, ang pangit ng ugali. Ang sama ng tabas ng dilat napakaselosa. As if naman talaga may aagaw sa'yo. Sa kanya ka na uy. Iyong-iyo na rin yung babae na yun, sir. Napangisi na lang ako sa sunod na sinabi nito. It's not even a compliment pala dahil binawi rin niya kaagad ng pamimintas. Well, that's somehow true naman. That is why I am finding ways para hindi matuloy ang kasal na noon ko pa naman talaga tinututulan. And not only because of her attitude, but also because of love. Na hindi ko kailanman naramdaman sa kanya. Pero bakit naman ata parang kailalim ng hugot ng babaeng ito? And what is funny? May nakakatawa po ba sa sinasabi ko? Palibhasa kasi nabura na sa isipan mong lahat. Sang bulat nito kay napakunot ang noo ko. Kanina pa ito nagsasalita na hindi ko naman maunawaan. Funny is you, I don't get it. Bakit naman parang ang lalim na pinaguhugutan mo? Tanong ko. Pasimpleng sumulyap sa kanya dahil nakafocus sa pagmamaneho. Biglang sa meryosong mukha nito habang yung mga matay nakatingin na rin sa kahabaan ng kalsada. Wala po, may naalala lang akong taong nang iwan sa akin. Nawala na parang bula na wala man lang anumang sinabi. Tinawagan ko pa ha, tapos sa sumagot sa cellphone niya fiancé niya raw. Ayaw ko pa sanang maniwala kay naghintay ako. Pero hindi naman ako binalikan. Tanginang ginawa niya akong tanga. Ngayon sisinghot-singhot ito habang nagkakwento, umiiyak na naman. So I am right. Tungkol nga ito sa ex niyang gago na natili akong tahimik cause I know gusto niya lang maglabas ng hinanakit. Tapos ngayon nakita ko siya ulit. Totoong may fiancé na siya. Hindi niya na rin ako matandaan. Bakit kaya? Ganun ba ako kadaling kalimutan? O baka talaga wala lang ako sa kanya dahil ginawa niya lang naman akong pampalipas oras nung mga panahong mag-isa siya. Gulong-gulo na ako, buisit. Kung bakit kasi nakita ko pa siya ulit. Sana hindi na lang kasi ang sakit-sakit pa rin. Tuluyan na itong napahikbi habang nagsasalita kaya nakagat kong ibabang labi. How can I help her? She went through a lot. Kitang-kita sa itsura niyang sakit ng kanyang pinagdaanan.
At parang tinutusok ang puso ko sa nalaman na ako mismo'y nararamdaman ko yung sakit niya. Kung sino man ang lalaking yun, napakagago niya. I remained silent. Ayaw ko na munang magkomento dahil mas maigi nang mailabas niya ang hinanakit para mawala ang bigat sa dibdib niya. Hindi na rin siya muling nagsalita pa, tanging hikbi lang niya ang namamayani sa buong biyahe namin hanggang sa namalayan ko na lang na nakatulugan niya na ang pag-iyak. And shit, I even forgot to ask her address at ayaw ko namang gisingin siya dahil napakalalim na ng tulog niya. So I decided to bring her in my condo instead. We're not close, we're not even friends, but I'm cared for her. Yun ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Ano ang gagawin ni Marie kapag nalaman niyang kasama niya si Jaguar sa iisang bahay? Matakasan kaya niya ang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.